Ampersand quote, noong gabing iyon, pinagdiwang nila ang aking kaarawan, isang malaking handaan. Akala ko pagmamahal pero narinig ko ang bulungan. Ang bahay na ito, ang tanging yaman namin, ang gusto nilang ipagbili para lang makabayad sa kanilang mga bisyo. Ang puso ko parang binasag. Pero ang matandang ito, hindi pa tapos. Ang kanilang kasakiman, ang magiging simula ng kanilang pagbagsak, hindi sa akin. Ampersand quote, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Ricardo, 70 taong gulang na. Isang dating karpintero mula Tondo, Maynila. Ang aking mga kamay, matigas at magaspang, ay nakapagtayo ng bahay na ito, bahay na punong-puno ng alaala, at nakapagpalaki ng 3 anak. Matagal nang sumakabilang buhay ang aking asawa, si Aling Maria. Ang aking bunsong anak, si Roberto, ang tanging buhay na pinaglaanan ko ng lahat, kahit pa sa edad niyang 30 ampersand apos, lilima, ay nanatili ang isip niya sa gulang na 3 taon, isang musmos na kaluluwa sa katawan ng isang matanda. Ang aming bahay, isang simpleng tirahan sa gitna ng magulong Tondo, ay biglang nabuhayan ng kakaibang sigla, isang siglang may halong tensyon at pag-asa, o pag-asang mapait sa aking pananaw. Ang matalas na tunog ng doorbell ay biglang bumira, pumunit sa katahimikan ng umaga, na parang isang matalim na kutsilyo. Isang puting Mercedes Sprinter, nakasingkinang ng bagong labas na sasakyan, at may logo ng gintong korona ng ampersand quote, ang ating pag-asa ampersand quote, isang kilalang institusyon para sa mga nakatatanda, ang nakaparada sa harap ng aming gate. Si Esteban, ang aking manugang na lalaki, at si Laura, ang aking anak na babae, ay sabay na lumabas ng bahay, baka sa kanilang mga mukha ang pagmamadali at pagmamalaki. Magara ang kanilang suot, ngunit ang kanilang mga ngiti, lalo na kay Esteban, ay halatang pilit, puno ng pananalo, at may kaunting pagmamadali. Buong yabang na ipinakilala ni Esteban ang kanyang sarili sa kinatawan ng institusyon, si Mang Arthur, isang matangkad, magalang, ngunit seryosong lalaki sa kanyang madilim na asul na uniforme. Ipinagmalaki ni Esteban ang ampersand quote, Platinum Care ampersand quote, package, na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, ang sabi niya, ampersand quote, regalo ampersand quote, raw nila sa akin, sa aking ama. Si Mang Arthur, na may tablet sa kamay, ay matyagang sinuri ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay dumaan kina Esteban at Laura, bago ito tumigil sa akin, na tahimik lamang na nakatayo sa tabi ng aking maliit na maleta. Dahan-dahan, ngunit malinaw, binasa ni Mang Arthur ang isang pangalan mula sa kanyang tablet. Hindi iyon Ricardo Santos ang aking pangalan, kundi Roberto Santos. Ampersand quote, si Roberto Santos po ang aming pasyente, ampersand quote, malumanay niyang sabi. Ampersand quote, mayroon po siyang quadriplegia, muscular atrophy, at incontinence. Kailangan niya ng intensive care 24 paghahati 7, ampersand quote, ang mga mukha ni na Esteban at Laura ay biglang namutla, ang mga ngiti nila ay nawala. Si Esteban ay nauutal, hindi makapaniwala. Si Laura naman ay napanganga, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Mang Arthur patungo sa akin, at pabalik sa papel na hawak ng lalaki, puno ng pagdududa. Ako ay nanatili lamang doon, kalmado, nakatingin ng diretsyo sa kanilang mga mata na nanlalaki sa pagkabigla, may isang halos hindi makitang ngiti sa sulok ng aking labi. Bata pa lang ako, isang dukhang karpintero sa Tondo, ngunit puno ng pangarap. Ang munting bahay na ito, na noon ay may 2 silid lang, ang saksi sa pagtatayo namin ng masayang pamilya ni Aling Maria, ang aking asawa. Naaalala ko pa ang kanyang pagmamahal at kasipagan, ang kanyang walang sawang suporta sa akin. Siya ang aking sandigan. Nagkaroon kami ng 3 anak, sina Ricardo Yeye, na tinatawag naming Rico, si Esteban, at si Laura. Si Rico ang aking pinakapinagmamalaki, isang masunuring anak na laging handang tumulong. Ngunit, sa kasamaang palad, pumanaw siya sa isang aksidente sa trabaho noong bata pa siya, na nag-iwan ng isang sugat sa aming puso, sa puso ko at ni Aling Maria. Ang pagpanaw ni Aling Maria, 15 taon na ang nakalipas, ay isang malaking dagok sa aking buhay. Pumanaw siya dahil sa sakit sa puso, iniiwan akong mag-isa upang paalagaan sina Esteban, Laura, at si Roberto. Malalim pa rin sa aking alaala ang kanyang mga huling salita, ampersand quote, mahal, pangalagaan mo ang ating mga anak. Lalo na si Roberto. Huwag mong hayaang magdusa sila tulad natin, ampersand quote, 10 na ang nakalipas, si Roberto, ang aking bunsong anak, ay naaksidente sa motorsiklo. Malala ang kanyang pinsala sa ulo at tuluyan siyang naparalisa,
ang kanyang isip ay nanatili sa gulang na 3 taon. Mula noon, si Roberto ay nabubuhay sa isang lumang silya de gulong, at kinailangan ang aking buong pag-aalaga, mula sa pagpapakain, pagpapaligo, hanggang sa pagpapalit ng posisyon ng kanyang katawan bawat ilang oras upang maiwasan ang mga sugat. Siya ang aking pasanin, ngunit siya rin ang tanging aliw sa aking buhay. Si Esteban, ang aking manugang, ay laging nangangarap na yumaman ng mabilis. Mula sa mga negosyong #, laging nagbabago #, na hindi nagtatagumpay hanggang sa pagsusugal, laging idinadala niya ang aming pamilya sa utang. Naaalala ko pa, ipinagbili ko ang aming lupain sa probinsya, inubos ang aking ipon, upang bayaran ang kanyang utang na 300,000 piso, umaasa na magbabago siya. Ngunit laging bumabalik ang kanyang mga bisyo. Si Laura naman, ang aking anak na babae, ay lubos na nasisiyahan sa kanyang marangyang pamumuhay. Mahilig siyang mamili ng mga mamahaling gamit, magpunta sa mga mahal na spa, at nagbukas ng isang maliit na spa na mabilis na nalugi dahil sa kanyang kapabayaan sa pamamahala. Sa tahimik, tinulungan ko rin siyang bayaran ang kanyang mga Bombay loans na may napakataas na interes. Unti-unti kong napagtanto, sa mga mata ni na Esteban at Laura, ako at si Roberto ay isa lamang pabigat, isang hadlang sa kanilang sariling mga pagnanais. Ang mga lumang larawan ng pamilya ay unti-unting tinanggal sa dingding, pinalitan ng kanilang mga larawan na may mamahaling damit at mga marangyang pagtitipon. Isang tahimik na pagpapalit, ngunit malalim ang kahulugan para sa akin. Hindi ko malilimutan ang aking 70 kaarawan. Isang handaan ang ginawa sa lumang bahay namin, na dapat sana apos, na'y pagdiriwang, ngunit sa aking mata, isa lamang itong pagtatanghal. Sina Esteban at Laura, pinagkaguluhan ang pag-aayos, ngunit lahat ay peking kaligayahan. Ang malaking cake, hugis ng ang ating pag-asa na may swimming pool at mga palm tree, at ang pulang sulat na maligayang paglalakbay, Itay. Maligayang pagdating sa Royal Retreat, ay parang panunuya. Inalok ako ni Laura ng mumurahing champagne, at ang amoy ng kanyang pabango ay lumamon sa amoy ng lumang bahay. Pinagmamasdan ko ang bawat detalye. Ang mata ni Laura, laging sumusulyap sa orasan at bintana, na parang naghihintay ng tren na alis. Ang mga lumang larawan ng pamilya, na wala sa dingding, nag-iwan ng mga markang mas mapusyaw. Sa isang sulok, nakita ko ang dosenang karton, sulat kamay ni Laura, mga lumang gamit ni Itay, itapon o ipamigay, doon ko naintindihan, ang buhay ng hari, na sinasabi nila, nagsimula sa pagbalot ng aking buhay sa mga kahon ng basura. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa aking likod sa gitna ng init ng Maynila. Ang alak na aking tinikman, mapait. Alam ko, ang intuition ng isang matandang lobo ay hindi kailanman nagkakamali, Nagkunwari akong sumasakit ang likod, sinabi kong pupunta sa banyo. Doon, sa dilim ng pinto ng kusina, lihim kong pinakinggan ang usapan ni na Esteban at Laura. Pagkaalis ko, narinig ko ang kanilang mga halakhak. Naniniwala siya sa lahat ng ito. Nakita mo ba kung paano kumikinang ang kanyang mga mata nang makita ang cake, sabi ni Laura. Inilahad nila ang buong plano, ilalagay ako sa marangyang asilo para maganda sa paningin ng mga tao at madaling maibenta ang bahay. Si Roberto naman, ilalagay sa isang social welfare center na kasing pangit ng basura, kung saan puro amoy ihi at mga pasyente na nakakalat sa sahig, pagkatapos. Nakatanggap si Esteban ng tawag mula kay Mang Ben, isang kilalang loan shark. Nagmakaawa si Esteban, humihingi ng karagdagang oras, nangangakong magkakaroon ng pera bukas ng umaga pagkatapos kong pirmahan ang papeles para sa pagbenta ng bahay. 100,000 piso ang inilaan nila para sa asilo, at 300,000 piso ang utang nila kay Mang Ben. Kinumpirma rin ni Laura ang kanyang utang mula sa kanyang spa sa parehong grupo. Hindi ako pipirma. Hindi ako magiging isang bulag na ama. Magsisimula ang isang bagong plano, isang mas malupit, ngunit mas makatarungan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, ang aking mga kamay na may kalyo at peklat, naalala ang huling bilin ni Aling Maria na pangalagaan ang mga anak, napagtanto ko, nabigo ako sa pagtuturo sa kanila. Ngunit hindi ako maaaring mabigo sa pagprotekta kay Roberto. Ang sakit na naramdaman ko ay naging lamig, naging talas.
Mula sa pagiging isang nagmamahal na ama, naging ampersand. Bumalik ako sa mesa, nakangiti, isang ngiting ampersand quote, mga ngaso na nagtatakda ng bitag, ampersand quote, kaya ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari? Susuko ba ako sa kanilang mapait na plano, o mayroon pa akong alas sa aking bulsa? Ibahagi ang inyong hula sa mga komento sa ibaba, at huwag kalimutang i-like ang video na ito, at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang susunod na bahagi ng aking kwento. Dumating si Mang Oscar, ang abogado mula sa Ang Ating Pag-asa, dala ang isang maleta ng mga dokumento. Nagmadali siyang ipapirma sa akin ang kontrata. Ngumiti siya ng pilit, tinawag akong ampersand quote, dakilang ama ampersand quote, ayon sa kwento ni na Esteban at Laura. Patuloy na hinikayat ako ni na Esteban at Laura na pirmahan ang papeles. Ginawa pa ngang dahilan ni Laura si Roberto, ampersand quote, itay, bilisan mo na. Nagugutom na si Roberto, ampersand quote. Hinawakan ko ang panulat, ngunit sadya kong pinakita na nanginginig ang aking mga kamay. Binagsak ko ang aking lumang salamin, nagkunwaring malabo ang mata at hindi makabasa, upang humingi ng oras at masuri ng mabuti ang mga dokumento, lalo na ang blangkong bahagi ng ampersand quote, beneficiary ampersand quote, sa annex. Sa huling sandali ng aking pagdududa, tiningnan ko si Laura. Nagtagpo ang aming mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkainip. Ampersand quote, mga anak, ampersand quote, bumulong ako, nanginginig ang boses, ampersand quote, kailangan ba talaga akong umalis, ampersand quote, nagmungkahi ako na lumipat na lamang sa bodega sa likod ng kusina, kakain ng kaunti. Aalagaan ko ang aking sarili at si Roberto, upang hindi maging hadlang sa kanilang mga plano. Hinawakan ko ang kamay ni Laura, na puno ng mga singsing na ginto. Ampersand quote, huwag niyo akong paalisin, anak. Ito ang aking tahanan, ampersand quote. Bumitiw si Laura sa aking kamay na parang nasunog. Si Esteban ay pumalo sa mesa, galit na galit, sinabing ampersand quote, mapapahiya ampersand quote, raw kami kay Mang Oscar at ampersand quote, mawawalan ng 100,000 piso ampersand quote, ang deposito. Idinagdag pa ni Laura, malamig ang boses, ampersand quote, kung mananatili ka sa bodega, ano ang sasabihin ng mga kapitbahay? Isa pa, kailangan naming ayusin ang bahay para sa mga opisina. Walang lugar para sa matatanda o may sakit dito, ampersand quote, doon, ang tali ng pagmamahal sa loob ko ay tuluyang naputol. Ang sakit ay naging lamig na tumagos sa aking buto. Yumuko ako, tinatago ang aking mga mata na ngayon ay kasing tulis na ng labaha. Ampersand quote, sige, ampersand quote, bulong ko, ampersand quote, naintindihan ko. Piliin nyo na, ampersand quote, ang huling pagsubok ay natapos, at lubos silang nabigo. Ibaba ko ang panulat, nagkunwaring nanginginig ang aking kamay. Ampersand quote, naku, malabo na ang aking mata, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, Esteban, pakisindi nga ang ilaw ng mas maliwanag, ampersand quote, nang tumayo si Esteban upang puntahan ang switch at si Mang Oscar ay lumingon din habang si Laura ay nakayuko, nagme-message. Mabilis na kumilos ang aking kamay na may kalyo. Nagkunwari akong umubo ng malakas, at sadyang binagsak ang bote ng champagne at ang baso ng pulang alak. Crash! Nagkagulo ang lahat, ang alak ay tumapon sa mesa, tumalsik sa puting polo ni Mang Oscar at sa mga papel. Sa maikling sandaling kaguluhan na yon, ang aking kanang kamay ay mabilis na kinuha mula sa loob ng aking jacket ang inihandang annex, na malinaw na nakasulat ang pangalan ni ampersand quote, Roberto Santos ampersand quote. Kasama ang kanyang detalyadong kondisyon sa kalusugan. Ang aking kaliwang kamay, sa ilalim ng proteksyon ng aking braso na humahawak sa aking dibdib sa pag-ubo, ay dumausdos sa magulong mesa. Kinuha ko ang blangkong annex na medyo nabasa ng alak sa gilid at mabilis na isinilid sa bulsa. Ang annex na may pangalan ni Roberto ay inilagay ng maayos sa dating posisyon at sadyang dinikitan ko rin ng kaunting alak sa gilid para magmukhang natural. Si Mang Oscar, bagaman nainis sa kanyang bagong damit, ay nagmadali lamang natapusin ang transaksyon. Mabilis niyang sinuri ang mga pangunahing pahina, hindi pinansin ang banayad na pagbabago sa annex na natabunan ng alak. Nilagdaan ko ang aking pangalan, ampersand quote, Ricardo Santos ampersand quote, sa mga natitirang pahina, bilang pag-apruba sa pagbabayad ng package, ngunit sa katunayan ay upang kumpirmahin ang ampersand quote, beneficiary ampersand quote, na si Roberto. Masayang nagdiwang sina Esteban at Laura nang matapos akong pumirma. Nagbuhos sila ng alak, hindi nila alam ang tungkol sa aking ginawa. Ampersand quote, pwede ka nang kumain ng cake, itay. Walang pipigil sa'yo, ampersand quote, masiglang sabi ni Laura.
Nagkunwari akong pagod, sinabing gusto kong magpahinga kasama si Roberto, #quote, huling gabi ko na sa bahay, #quote. Nagkunwari akong tatawagan ang aking matandang kaibigan, si Mang Pedro, upang magpaalam. Ngunit mabilis na inagaw ni Esteban ang aking lumang Nokia na telepono, sinabing #quote, nalilito #quote, na raw ako at kailangan kong #quote, ilayo sa mundo sa labas, #quote, #quote. Baka may makagulo sa'yo, Itay, #quote, sabi pa niya. Sumang-ayon si Laura, sinabing iyon daw ay #quote, proteksyon #quote, upang hindi ako maloko ng iba. Kinuha rin nila ang aking lumang pitaka at mga papeles, sinabing sila na ang mag-ingat. #quote, pangangasiwaan ko na para sa'yo. Baka mawala mo pa doon, #quote, si Mang Oscar naman ay nagkibit balikat lamang, nagkunwaring walang nakita. Biglang naging masikip ang silid. Nakasarado ang pinto at ang mga bintana ay mahigpit na nakasara. Pinutol ako sa lahat ng komunikasyon, walang pera, napapalibutan ng 2 anak na walang utang na loob at isang abogado na walang pakialam. Inisip ko, tingin nila sa akin ay isang matandang tupa na nakulong. Ngunit nakalimutan nila, #quote, kapag sinukol mo ang pinakamahinahong hayop, marunong din itong kumagat, #quote, ang pagkuha nila sa aking telepono at pitaka ay lalo pang nagpatibay sa aking plano. Sila mismo ang nagtulak sa akin sa kanilang bitag, hindi sila makakapagtago sa kanilang pananagutan. Nagpakawala ako ng malalim na hininga, nagkunwari akong tinanggap na ang aking kapalaran. #quote, sige, kunin niyo ang lahat. Matanda na ako, wala na akong karapatan, #quote, sina Esteban at Laura ay napabuntong hininga sa ginhawa, bumalik ang ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi. Ang malakas na tawa at musika mula sa sala ay umalingaw hanggang 2:00 ng umaga, bago huminto. Pagkatapos noon, narinig ko ang mga hilik ni na Esteban at Laura, nakatulog sila sa sofa, yakap-yakap ang #quote, kontrata #quote, na parang kayamanan. Umupo ako sa tabi ng kama ni Roberto. Ang mahinang dilaw na ilaw mula sa kalye ay tumama sa maputlang mukha ng aking anak. Bumulong ako sa kanyang tainga tungkol sa isang mahabang paglalakbay, isang lugar na #quote, napakaganda #quote, na may sariwang hangin, malamig na aircon, at mga yaya na alaga sa kanya ng may pagmamahal. Inilagay ko ang lumang larawan ng aming pamilya, kasama si Aling Maria at Rico, sa bulsa ng pajama ni Roberto. #quote, matulog ka, anak. May lakas ka para bukas. Ikaw ay magiging isang hari, at ako ang bangungot ng iyong mga kapatid. #quote, ang araw ay sumilip sa mga siwang ng mga alikabok na kurtina, tuwirang tumama sa mga nagkalat na botelya sa sahig. Ang buong sala ay amoy lumang alak at panis na pagkain, isang malungkot na tanawin matapos ang gabing #quote, pagdiriwang #quote, ng 2 kong anak. Ako, si Ricardo, ay gising na mula pa 5:00. Nakaupo ako sa lumang silya sa sulok ng silid, ang tanging lugar na hindi na dumihan ng kasiyahan kagabi. Ako ay nag-ahit, inayos ang aking manipis na puting buhok gamit ang kaunting tubig, at isinuot ang aking pinakamagandang gray na suit. Pinatahi ko yon 10 taon na ang nakalipas para sa burol ni Aling Maria, ang aking asawa. Medyo malaki na ito para sa aking payat na katawan, ngunit mahigpit kong itinali ang aking sinturon at inayos ang aking kurbata. Sa tabi ng aking mga paa ay isang maliit na bag na gawa sa balat na may marka ng panahon. Sa loob nito, wala akong damit, tanging ilang lumang litrato, ang Biblia ni Aling Maria, at ang aking shave kit. Sumipsip ako sa malamig na itim na kape. Ang pait nito ay namanhid sa dulo ng aking dila, ngunit pinanatili akong gising. Ako ay nakaupo doon na parang isang estatwa, pinagmamasdan ang 2 kong anak na mahimbing na natutulog sa sofa. Si Esteban ay nakabuka ang bibig, humihilik na parang pumuputol ng kahoy, basa ang unan sa kanyang laway. Si Laura naman ay nakakurba, lumabas ang kanyang make-up, na nagmukhang isang malungkot na payaso. Eksaktong 7:00. Ding dong. Ang tunog ng doorbell ay matalim, pumuputol sa katahimikan ng umaga. Hindi iyon ang karaniwang mababang tunog, kundi tunog na tuyo at determinado. Kumilos si Esteban, bumulong ng pagmumura sa kanyang lalamunan, at tinakpan ang kanyang mga mata ng kamay. Si Laura ay umungol din, umikot, ngunit ayaw bumangon. Ding dong, ding dong. Ang doorbell ay muling tumunog, matyaga, ngunit puno ng presyon. #quote, buksan mo ang pinto, #quote, bulong ni Esteban, sinipa si Laura. #quote, sigurado #apos, yan, #apos, yan ang truck ng basura,
ampersand quote, tumayo ako, inilagay ang tasa ng kape. Isang sariwang hangin ang pumasok sa bahay. Nakaparada sa tapat ng pinto, hindi ang sirasirang ambulansya ng pampublikong ospital na iniisip nila. Ito ay isang puting Mercedes Sprinter, walang bahid, kinang-kinang. Sa katawan nito ay nakaimprenta ang logo ng gintong korona at mga nakaestilong letra, ampersand quote, serbisyo medikal na premium, ang ating pag-asa, ampersand quote, dalawang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Hindi sila nakasuot ng gusot na puting damit. Sila ay nakasuot ng tailored na dark blue na uniforme, makintab na itim na sapatos na gawa sa balat, at communication headset. Mukha silang mga high-level bodyguard kaysa sa mga nurse. Matangkad, matipuno, na may malamig at propesyonal na mukha. Si Esteban ay nahirapang tumayo, naninilay ang mga mata patungo sa pinto. Nang makita ang marangyang sasakyan, lumiwanag ang kanyang mga mata. Siniko niya si Laura. Ampersand quote, gising na. Tingnan mo ampersand apos, yan. Dumating na ang Mercedes para kay matanda. Wow, ang mahal ng magandang bagay. Mas marangya pa sa presidente, ampersand quote, siya ay long-long na tumayo, nagmamadaling inayos ang kanyang buhok at hinila ang kanyang shorts na nakalawit. Nais niyang ipakitang siya ang may-ari ng mahal na kontrata na yon. Ampersand quote, magandang umaga, ampersand quote, lumabas si Esteban sa pinto na may masiglang boses na may halong papuri. Ampersand quote, napaka-on time niyo po. Ako po si Esteban Santos, ang nagbayad ng package kahapon, ampersand quote, ang nurse na nasa harapan, na may pangalang Arthur na nakaburda sa kanyang dibdib, ay bahagyang tumango bilang paggalang, ngunit hindi ngumiti. Hawak niya ang isang electronic tablet. Ampersand quote, magandang umaga, E. Santos. Narito kami para isagawa ang order ng paglilipat ayon sa kontrata bilang 0-882. Priority code, Platinum, ampersand quote. Ampersand quote, tama, ampersand quote, Esteban tumawa ng masaya, lumingon upang ituro ako. Ampersand quote, narito ang ampersand apos, paninda ampersand apos. Ibig kong sabihin ang pasahero. Handa na si matanda. Naroon ang kanyang maleta. Kayo ba ang bubuhat, o maglalakad siya mag-isa? Ampersand quote, ako ay nanatiling walang kibo, mahigpit na hawak ang hawakan ng maleta. Tiningnan ko ng diretsyo si Arthur nang hindi nagsasalita. Tiningnan ako ni Arthur, sinuri ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang tablet, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Ampersand quote, paki-excuse po, ampersand quote, ang boses ni Arthur ay malalim at umalingaw-ngaw. Ampersand quote, mayroon pong pagkalito rito, ampersand quote, ang ngiti sa mga labi ni Esteban ay namutla. Ampersand quote, pagkalito. Anong pagkalito? Na-transfer ko na ang buong halaga. Huwag ninyong sabihin tumaas ang presyo sa huling sandali. Ampersand quote, si Laura ay nagising din, tumakbo ng long-long upang tumayo sa likod ng kanyang kapatid, tumitingin ng may pag-aalala. Ampersand quote, anong nangyayari? Hindi niyo ba tatanggapin ang tao? Ampersand quote, hindi agad sumagot si Mang Arthur. Idinausdos niya ang kanyang daliri sa screen ng tablet at pagkatapos ay kumuha ng isang nakaprint na pahina mula sa clipboard. Ampersand quote, Ricardo Santos, ampersand quote, tanong ni Mang Arthur, tumingin sa akin. Ampersand quote, ako po, ampersand quote, sagot ko ng mahinahon. Ampersand quote, kayo po ba ang pumirma bilang guarantor ng bayad? Ampersand quote, eksakto, ampersand quote, Esteban umapela, ang kanyang boses ay nagsimulang maging inis. Ampersand quote, ang aking ama ang nagbabayad at ang aking ama ang aalis. Malaki ang sinasabi ng kontrata, ampersand quote, umiling si Mang Arthur. Isang matalas na pagtanggi na bumagsak na parang isang bloke sa dibdib ng aking mga anak. Ampersand quote, hindi, E. Santos. Ayon sa kalakip na medical record at sa beneficiary annex na nilagdaan at kinumpirma kagabi, ang pasyente na kailangan naming kunin ay hindi si Ricardo, ampersand quote, itinaas niya ang pahina. Ang sikat ng araw ng umaga ay malinaw na nagbibigay liwanag sa itim na mga letra na nakabold sa puting papel. Ampersand quote, order ng paglilipat para sa pasyenteng si Roberto Santos. Kondisyon, quadriplegia. Muscular atrophy. Incontinence. Kailangan, intensive care 24 paghahati 7. Sa intensive therapy area, ampersand quote, ang buong silid ay parang nagyelo. Ang huni ng mga ibon sa hardin ay biglang naging kakaibang matinis.
Si Esteban ay nakanganga, ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang lalabas. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay tiningnan ako, at pagkatapos ay muli ang papel. Ang kanyang utak na basa sa alak ay tila hindi makaproseso ng impormasyong ito. Ampersand quote, ano? Anong nangyayari? Ampersand quote, Esteban na utal. Ampersand quote, isang biro ba ampersand apos, to? Si Roberto ang kapatid ko, ang lumpo. Ang pupunta sa asilo ay itong matanda. Malusob siya. Kayang maglakad, ampersand quote, hindi ko alam kung anong kasunduan ang mayroon kayo, ampersand quote, malamig na sabi ni Mang Arthur, na may tono ng isang taong sumusunod lang sa mga patakaran. Ampersand quote, ngunit malinaw ang mga legal na dokumento. Ang pirma ni Ricardo dito ay nagpapatunay na si Roberto ang tanging beneficiary ng lifetime service package na ito. Hindi namin pwedeng tanggapin ang isang malusob na tao sa intensive therapy area. Ampersand quote, si Laura ay sumigaw, lumusob upang agawin ang papel mula kay Mang Arthur. Ampersand quote, ipakita mo sa akin. Absurdo ampersand apos, yan. Kahapon malinaw ampersand quote, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang papel. Ang kanyang mukha ay namutla. Ampersand quote, ang pirma-pirma ni tatay, ampersand quote, bulong ni Laura, nanginginig ang mga kamay. Ampersand quote, pero saan nanggaling ang pahinang ito? Kahapon nang pumirma kami ampersand quote, siya ay tumingin sa akin, at sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ako ay nakatayo doon, nanatiling walang imik na parang isang rebulto ng bato. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking salamin, inilalantad ang mga mata na matatalim at malamig na nakatingin ng diretsyo sa kanilang madilim na puso. Ampersand quote, magandang umaga, mga anak, ampersand quote, sabi ko, ang boses ay malumanay ngunit puno ng ganap na pangungutya. Ampersand quote, naalala kong sinabi niyo kahapon na gusto ninyo ang pinakamabuti para sa pamilya, tama. Kailangan ni Roberto ng mga doktor higit sa akin, kailangan niya ng aircon at malambot na kutson higit sa akin. Kaya ibinigay ko sa inyong kapatid ang lugar na ampersand apos, yan, ampersand quote, ikaw, ampersand quote, Esteban na bulunan, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa akin. Ampersand quote, niloko mo kami. Pinalitan mo ang mga papeles, ampersand quote, mag-ingat ka sa bibig mo, ampersand quote, pinutol ko siya. Ampersand quote, pinuno ko lang ang blangkong espasyo na bukas palad ninyong iniwan. Napakaabala ninyo sa pagkuha ng pirma para ibenta ang bahay, kaya nakalimutan ninyong basahin kung sino ang inyong inenroll, ampersand quote, ang katotohanan ay bumagsak kina Esteban at Laura na parang isang maso. Si Esteban ay napahawak sa ulo, umatras ng ilang hakbang, halos matumba sa hagdan. Ampersand quote, hindi, impossible. 3 milyong piso sa isang buwan, 3 milyong piso sa isang taon. Ang perang ampersand apos, yan ang presyo ng buhay ko. Naglakas loob kang gamitin ampersand apos, yan sa walang silbing ampersand apos, yan. Ampersand quote, sumigaw siya, desperadong sumugod patungo sa akin. Ang marahas na instinto ng isang lalaki na nakulong ay nagising. Ngunit bago pa niya mahawakan ang aking suot, isang malaking kamay ang humarang sa kanyang dibdib. Ito ay ang ikalawang nurse. Siya ay tahimik na nakatayo sa tabi ng sasakyan, ngunit ang kanyang reflexes ay mabilis. Siya ay nagtulak lamang ng dahan-dahan gamit ang isang kamay at si Esteban ay longlong na bumagsak sa sahig. Ampersand quote, panatilihin ang iyong distansya, ampersand quote, ang nurse ay nagsabi, ang boses ay malalim at nagbabanta. Ampersand quote, mayroon kaming misyon na protektahan ang kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya at kliyente sa panahon ng paglilipat. Ampersand quote, si Laura ay nakatayo na parang estatwa. Nagsimulang umagos ang mga luha, lalo pang nagpadungi sa kanyang mukha na miserable na. Hindi siya umiiyak dahil sa awa sa akin, ni dahil sa kagalakan para kay Roberto. Umiyak siya dahil sa pera. Ampersand quote, itay, ampersand quote, siya ay umiyak, lumuhod. Ampersand quote, pinapatay mo kami nito. Hindi ito refund ng kontrata, alam mo ampersand apos, yan. Kung aalis si Roberto, paano kami mabubuhay? Kung ikaw ang umalis, malaya kaming magnegosyo, magbenta ng bahay, ampersand quote, mamatay na ampersand apos, yan, ampersand quote, Esteban ay nahirapang tumayo, ang kanyang mga mata ay namumula. Ampersand quote, basura ampersand apos, yan, wala akong pakialam kung mamatay ampersand apos, yan.
Pero ang pera ko, ampersand quote, siya ay lumingon kay Mang Arthur, hinawakan ang kanyang damit, nagmakaawa ng duwag. Ampersand quote, oy, ikansela mo ang kontrata. Tulungan mo ako. Bibigyan kita ng, at ang pasanin na nais niyang itapon ay magtatamasa ng marangyang serbisyo na binayaran mula sa kanyang pera. Ito ay isang mapait na kabalintunaan hanggang sa sukdulan. Tiningnan ko ang dalawa kong anak na nagpapahirap sa putik ng kasakiman na sila mismo ang lumikha. Ang puso ko ay hindi nakaramdam ng kahit kaunting awa. Ang awa ay namatay kagabi nang agawin nila ang aking telepono. Ampersand quote, hanapin niyo ang pasyente, ampersand quote, sabi ko kay Mang Arthur, itinuro ang loob ng bahay. Ampersand quote, nasa sulok ng sala. Dahan-dahan po. Sa loob ng 10 taon, wala pang nagbuhat sa kanya ng may pag-ingat, ampersand quote, si Mang Arthur ay sumenya sa kanyang kasamahan. Kinuha nila mula sa likod ng sasakyan ang isang modernong stretcher na may air mattress at mga safety strap na binalutan ng velvet. Idinulot nila ang stretcher sa loob ng bahay. Ang mga gulong ay dumausdos ng maayos sa sirang tiled floor. Nang lumapit sila kay Roberto, biglang tumayo si Esteban. Ang desperasyon ay nagpabago sa kanya bilang isang baliw na hayop. Ampersand quote, huwag niyo siyang kunin, ampersand quote, sumigaw siya, hinaharangan ang daan ng stretcher. Ampersand quote, siya ay pag-aari ko, ibig kong sabihin, siya ay pamilya ko. Ako ang ulo ng pamilya. Ipinagbabawal ko sa inyo na kunin siya. Kung aalis siya, tatawagan ko ang pulis para sa kidnapping, ampersand quote, huminto si Mang Arthur, napabuntong hininga na may pagkayamot, na parang kailangan niyang makipag-ugnayan sa isang batang pasaway. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang matigas na card at isang radio. Ampersand quote, Yi Santos, ampersand quote, sabi ni Mang Arthur, ang boses ay matigas, bawat salita ay parang martilyo. Ampersand quote, una, ang legal na tagapag-alaga ni Roberto, ayon sa pinakahuling dokumento, ay ang aming asilo. Si Ricardo, na narito, ang pumirma ng paglilipat ng medical na kustodya, ampersand quote, siya ay lumakad ng isang hakbang, lumapit kay Esteban, ginamit ang kanyang nakatataas na taas upang manakot. Ampersand quote, pangalawa, ang pagharang sa medical personnel para isagawa ang paglilipat ng isang kritikal na pasyente ay isang federal na krimen. Ang parusa ay 3 hanggang 5 taon sa bilangguan. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis para gumawa ng blotter ngayon din? Ampersand quote, ang salitang ampersand quote, pulis ampersand quote, ay parang isang balde ng malamig na tubig sa mukha ni Esteban. Si Laura ay nagmamadaling tumakbo, hinila ng malakas ang manggas ng kanyang kapatid. Ampersand quote, huwag mong tawagan ang pulis, ampersand quote, bulong ni Laura sa tainga ni Esteban. Ampersand quote, baliw ka ba? Kung darating ang pulis, susuriin nila ang mga papeles, makikita nila ang mga utang mo, at malalaman ng mga tao ni Mang Ben na may problema dito. Ayaw ng mga gangster na makialam ang pulis. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Ampersand quote, nanginginig si Esteban. Tinignan niya ang madilim na asul na uniforme ng mga nurse, ang makintab na mga insignya sa kanilang dibdib at pagkatapos ay tumingin sa kalye. Ang takot kay Mang Ben ay mas malaki kaysa sa takot na mawalan ng pera. Kung darating ang pulis, lahat ay lalabas at siya ay hahabulin ng magkabilang panig, ang batas at ang organisadong krimen. Nang inig siya, mahigpit na sinara ang kanyang panga, ngunit ang kanyang mga binti ay otomatikong umatras. Sumuko siya. Ampersand quote, sige, ampersand quote, siya ay ngumisi. Ampersand quote, kunin nyo na. Kunin nyo ang bagay na ampersand apos, yan para hindi ko na makita. Ampersand quote, mahinang tumango si Mang Arthur, hindi na muling tumingin kay Esteban. Lumapit siya kay Roberto. Pinagmamasdan ko ang eksena. 2 estranghero, malaki, nakayuko sa aking lumpong anak. Hindi sila nagpakita ng pagkayamot sa masamang amoy niya. Hindi sila naging magaspang. Ampersand quote, magandang umaga, kaibigan, ampersand quote, malumanay na sabi ni Mang Arthur kay Roberto. Ampersand quote, narito kami para dalhin ka sa isang lakad, ampersand quote, malumanay nilang binuhat si Roberto. Ang kanilang mga kilos ay napakadali at napakalumanay na si Roberto ay hindi man lang nagulat. Inilagay nila siya sa air mattress. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang nakakurba na katawan ni Roberto na umunat ng komportable. Tinakpan nila siya ng isang malinis na puting kumot, tinatago ang kanyang luma at maruming damit. Binuksan ni Roberto ang kanyang mga mata ng malaki, tiningnan ang kisam at pagkatapos ay tumingin sa akin. Lumapit ako sa stretcher.
Ang kaaya-ayang amoy ng antiseptic ay nagmula sa kumot, nangingibabaw sa amoy ng lumang bahay. Sina Esteban at Laura ay nakadikit sa sulok, nakatingin sa ibang direksyon. Hindi sila naglakas loob na tumingin. Natatakot silang harapin ang katotohanan na ang pasanin na kanilang hinamak ay ngayon ay tinatrato na parang isang hari habang sila ay nasa bingit ng kalituhan. Hinawakan ko ang payat na kamay ni Roberto na lumabas mula sa kumot. Ang kanyang kamay ay mainit. Quote, umalis ka na, anak, quote, sabi ko, sinusubukan na huwag manginig ang aking boses. Hindi ako nagpaalam ng tuluyan dahil ayaw kong maghinala ang dalawang iyon sa aking plano sa pagtakas mamaya. Quote, magpakabait ka dyan. Si tatay na ang bahala sa lahat dito sa bahay. Quote, hindi makapagsalita si Roberto, ngunit ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa kakaibang tingin, isang tingin ng kapayapaan. Alam niyang nakatakas na siya. Hindi na niya kailangang marinig ang mga insulto ng kanyang mga kapatid. Hindi na siya magugutom o mauuhaw, hindi na siya sa dilim. Ikinabit ni Mang Arthur ang seatbelt ni Roberto at tumango sa akin. Quote, aalis na po kami, Ricardo. Tatawagan po kayo ng Chief Medical Officer para i-update ang sitwasyon tuwing Biyernes ng gabi. Quote, salamat, quote, sagot ko. Quote, ingatan niyo siya. Parang sarili niyong pamilya, quote, trabaho po namin apos, yan, Santos, quote, idinulot nila ang stretcher sa pinto. Ang maliwanag na sikat ng araw ng umaga ay pumasok ng sunod-sunod na bumalot kay Roberto na parang isang halo. Ang puting Mercedes ay naghihintay na bukas ang mga pintuan sa likod na parang mga pintuan ng langit. Ako ay tumayo sa pasukan, pinagmamasdan kung paano nila inilagay si Roberto sa sasakyan. Ang pinto ay sumara na may matatag at malumanay na tunog. Ang makina ay umandar ng tahimik, halos walang ingay. Ang sasakyan ay umandar, dahan-dahang dumausdo sa kalsada na puno ng lubak, inilalayo ang aking mahirap na anak patungo sa isang bagong buhay. Ako ay nanatiling nakatingin hanggang sa mawala ang kotse sa likod ng kanto. Isang luha ang dumausdo sa aking mainit na pisngi. Iyon ang tanging luha ng kaligayahan sa loob ng 10 taon. Nagawa ko na iligtas ko siya. Ngunit nang lumingon ako, humarap sa walang laman na bahay at sa dalawang demonyo na malapit nang sumabog sa aking likod, alam kong ang pinakamahirap na bahagi ng dulang ito ay nagsisimula pa lamang. Ang bagyo ay lumipas na para kay Roberto, ngunit ngayon ay tuwirang papunta sa aking ulo. Si Esteban ay nakatayo sa gitna ng sala na may mga nakasara na kamao, ang kanyang mga mata ay namumula na may tingin na pumatay. Si Laura ay naghahalungkat sa kanyang bag, marahil ay naghahanap ng pampakalma o tumatawag para humingi ng tulong. Quote, matanda, quote, Esteban umungal, lumakad ng paunti-unti patungo sa akin, ang kanyang masamang hininga ay bumungad sa aking mukha. Quote, umalis na ang lumpo. Tapos na ang kontrata. Nawala ang pera. Pero mayroon pa rin ako nitong bahay. Ibigay mo sa akin ang titulo at ang power of attorney para ibenta ang bahay. Ngayon din, quote, ako ay nag-ayos ng aking kurbata, tumingin ng diretsyo sa kanyang mukha. Oras na para ibigay ang huling suntok. Quote, ang titulo, quote, tanong ko sa boses na napakatahimik na parang yelo. Quote, akala ko nasabi ko na sa inyo, hindi ba? Quote, kung QSM ni Enlay, ay gipti gendlon na isa di. Upang malaman ko na mayroon pa ring mga kaibigan na kasama ko sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong pagdating ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko pa ang huling bahagi sa channel na Apos, tahimik na ama Apos. Maraming salamat po, quote, ang titulo, quote, ulit ko, boses na malalim na umalingaw sa gitna ng sala na puno ng labi ng isang nagkadurog-durog na pamilya. Quote, gusto ninyong ibenta ang bahay? Huwag kang magkunwari, matanda, quote, Esteban umungal, lumusob upang hawakan ang mga vepe ng aking suit. Ang kanyang hininga na amoy lumang alak at ang kanyang takot ay bumungad sa aking mukha. Quote, ibigay mo sa akin ang mga papeles ngayon din. Kung nasa akin ang mga titulo, pwede pa akong pumunta sa bangko para ipautang Apos, yan. May pagkakataon pa akong kumilos bago magtanghalian. Ibigay mo, quote, con relasaliti troncati, nitiva riralielase. Ngunit ang kanyang kamay ay nakahipo lamang ng isa pang tumpok ng napakanipis na papel. Hindi ako lumaban.
Nanatili akong tahimik na parang isang matandang puno sa gitna ng bagyo, hinayaan ang aking baliw na anak na hilahin ako. Nang mailabas niya ang mga papel na iyon, ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng may pananabik. Quote, narito, quote, certified copy. Deed of trust. Bakit? Bakit narito ang pangalan ng bangko, quote. Ginhawa ko ang kanyang kamay mula sa aking sarili, dahan-dahang inayos ang aking leg ng may dignidad. Quote, irrevocable trust, quote, sabi ko, binigyang diin ang bawat pantig. Quote, akala ninyo dahil matanda na ako ay senile na ako. Akala ninyo wala akong alam sa batas, kahit araw-araw akong nakikinig sa radyo. Quote, lumakad ako patungo sa mesa at nagbuhos ng isang baso ng tubig. Ang aking lalamunan ay tuyo pagkatapos ng mahabang dulang ito. Quote, isang buwan na ang nakalipas. Quote, sinimulan kong sabihin sa isang kalmadong boses na parang nagkukwento sa aking apo. Quote, pagkatapos mismo ng araw na narinig ko kayong nagpaplano na ilagay ako sa asilo, pumunta ako sa notaryo. Inilipat ko ang pag-aari ng bahay na ito sa isang trust. Fideicomiso, quote, tanong ni Laura, nawawala ang boses. Quote, anong ibig sabihin yan? Quote, ibig sabihin, quote, lumingon ako upang tingnan sila ng matalas, quote, na sa legal na paraan, ang bahay na ito ay hindi na personal kong pag-aari. Inilipat ito sa bangko para pangasiwaan na may isang layunin lamang, upang garantiyahan ang mga gastos sa pamumuhay habang buhay ng beneficiary na si Roberto Santos. Quote, si Esteban ay nakatayo na parang estatwa. Ang papel ay dumausdos mula sa kanyang kamay, nahulog ng longlong sa maalikabok na sahig. Quote, nagsisinungaling ka, quote, umiyak siya, quote, pero kakapirma mo lang ng mortgage sa asilo. Ang papel kanina, quote, ang papel kanina, quote, pinutol ko siya. Quote, ito ay isang liham lamang ng pahintulot para sa asilo na mangolekta mula sa trust buwan-buwan. Hindi ito benta ng bahay. At ang pinakamahalaga, quote, lumapit ako kay Esteban, tiningnan ng diretsyo ang kanyang mga mata na nanlalaki sa takot. Quote, ang sugnay ng trust ay malinaw na nagsasabi, ang ari-arian na ito ay ganap na frozen. Walang sinuman ang pwedeng magbenta, maglipat, o magpautang sa anumang paraan habang buhay pa si Roberto. At kung sinuman ang sumubok na manghimasok o hindi magbayad ng maintenance, agad na sasamsamin ng bangko ang bahay para ipasubasta at gamitin ang pera para suportahan si Roberto. Quote, ang buong silid ay nahulog sa isang nakamamatay na katahimikan. Tanging ang tunog ng kutli ren na umiikot at kumikikil sa aming mga ulo ang umalingawngaw na parang mapanuyang tawa ng kapalaran. Ang bitag ay sumara. Hindi iyon isang bitag na bakal, kundi isang bitag na gawa sa papel, batas, at masusing pagpaplano. Ginamit ko ang kanilang sariling kasakiman upang itali ang kanilang mga kamay. Esteban lumuhod sa sahig, hawak ang ulo gamit ang dalawang kamay, ginugulo ang kanyang buhok na may langis. Hindi na siya mukhang mayabang na lalaki na 30 taong gulang, kundi isang batang pasaway na kakabasag lang ng pinakamahalagang plorera sa bahay. Quote, hindi pwede. Hindi pwede, quote, bulong niya nang walang tigil. Quote, hindi nabibenta ang bahay, walang pera. Kaya patay na ako. Papatayin ako ni Mang Ben, babalatan niya ako, quote, si Laura sumigaw at lumusob para kalmutin ako. Quote, bakit mo ginawa apos, to? Bakit ka napakalupit? Mas gusto mong ibigay ang bahay sa bangko kaysa iligtas ang sarili mong mga anak, quote, hinawakan ko ang kanyang pulso. Mahigpit kong pinisil ng kamay ng isang karpintero na dahilan upang sumigaw siya sa sakit. Quote, iligtas kayo, quote, umungal ako. Quote, ilang beses ko na kayong iniligtas, Laura. Binayaran ko ang mga utang ng iyong nalugi na spa. Ibinenta ko ang lupa sa probinsya para mabayaran ni Esteban ang kanyang utang sa sugal 3 taon na ang nakakaraan. At paano ninyo ako binayaran? Sa isang peking party at isang tiket patungo sa morgue, quote, binitawan ko ang kanyang kamay ng biglaan. Nahulog siya sa sofa. Quote, ang bahay na ito, quote, itinuro ko sa paligid ng mga dingding na may mansa ng amag. Quote, ito ang pawis at luha ng buong buhay ng inyong mga magulang. Sabi ng nanay nyo, bago siya mamatay, apos, ibigay sa mga anak ang pamalo ng isda.
Huwag bigyan ng isda, apos, nagkamali ako sa pagbibigay sa inyo ng masyadong maraming bulok na isda. Ngayon, ang pamalo ng isda na ito ang gagamitin ko para sa buhay ni Roberto, quote, pero umalis na si Roberto, quote, Esteban umalulong, ang mukha ay puno ng uhog at luha. Quote, buhay na siya bilang hari at paano naman kami? Tinutulak mo kami sa kamatayan, quote, iyon ang pinili ninyo, quote, sagot ko ng malamig. Quote, ngayong umaga, kung tinanggap niyo na manatili ako sa bodega, kung nagpakita man lang kayo ng kaunting pagkatao, sisirain ko sana ang kontrata ng trust. Binigyan ko kayo ng huling pagkakataon, ngunit pinili ninyo ang pera, kaya ngayon, matuto kayong mabuhay nang wala ito, quote, Laura umiiyak ng buong lakas tulad ng isang bata, ngunit hindi ako naantig ng kanyang pag-iyak. Alam kong umiiyak siya dahil sa takot sa kahirapan, hindi dahil sa pagsisisi. Quote, Itay, quote, hikbi niya, quote, ang mga nagpapautang ay kahindik-hindik. Darating sila rito. Hindi kami patatawarin. Ikansela mo ang trust na apos, yan. Ikaw ang gumawa niyan. Pwede kang pumunta sa bangko para ikansela apos, yan, quote, irrevocable trust, quote, ulit ko. Quote, hindi ito pwedeng kanselahin. Kahit gusto ko, hindi pinapayagan ng batas. Ngayon, ang bangko ang may-ari, si Roberto ang beneficiary. Ako at kayo ay mga nakatira lang, quote, iyon ang aking tanging kasinungalingan ngayong umaga. Sa totoo lang, mayroon pa ring komplikadong legal na paraan upang makialam kung gusto ko talaga, ngunit ayaw ko. Kailangan kong maniwala sila na sarado na ang pinto ng tuluyan. Kailangan kong harapin nila ang kanilang mga kahihinatnan ng walang labasan. Quote, kung gayon, mamamatay tayo, quote, Esteban umalulong, bumagsak sa sahig, nakatingin ng matalim sa kisam na parang bangkay na walang kaluluwa. Ngayong oras na yon, isang tunog ang narinig mula sa kalye. Hindi ito huni ng mga ibon, hindi ito bus, kundi ang mababang ugong ng makina ng isang malaking SUV, ang tunog ng mga gulong na umuukit sa graba sa harap ng gate, at pagkatapos ay ang tunog ng mga pintuan na bumabagsak. Pum-pum ng malakas. Ang hangin sa sala ay nagyelo. Ang nakamamatay na takot ay kumalat sa bawat butas. Esteban tumalon na parang spring na may mukha na puti na parang papel. Tumakbo siya sa bintana, binuksan ng kaunti ang kurtina at agad na binitawan ang tela na parang nakuryente. Quote, sila, quote, ang kanyang boses ay tanging bulong na walang hininga. Quote, isang itim na suburban. 3 lalaki. Dumating si ang manok, ang berdugo ng banda, quote, si Laura tinakpan ang bibig niya para hindi sumigaw, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Pareho silang naging yakap-yakap sa isang sulok, nanginginig na parang mga daga na nakarinig ng yaw ng pusa. Quote, Itay, quote, bulong ni Laura, kinakalmot ang braso ng kapatid. Quote, isinara mo ang pinto, Itay. Tawagan mo ang pulis, quote, huli na, quote, sabi ko, nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Quote, kung tatawagan natin ang pulis ngayon, mamamatay tayong lahat. Ayaw ni Mang Ben na makialam ang pulis sa kanyang negosyo, quote, ang mabibigat na yapak ay umalingaw-ngaw sa pasyo. Clock, clock, clock. Ang tunog ng mga bota ng militar na tumatama sa sahig. Pagkatapos ay isang katok sa pinto. Pum! Pum, pum. Ang lumang pintuan ng kahoy ay umindayog, naglalabas ng alikabok. Quote, Esteban, quote, isang malalim, bastos na boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Isang boses na nagdadala ng tunog ng karahasan at dugo mula sa kalye. Quote, buksan mo ang pinto, aso. Alam kong naroon ka. Nandyan ang kotse mo, quote, si Esteban lumuhod, pinagdikit ang mga kamay at nagmamakaawa sa akin. Quote, Itay, lumabas ka at kausapin sila. Sabihin mong paparating na ang pera. Sabihin mong bigyan ako ng ilang araw pa. Ikaw ay isang matanda. Iginagalang nila ang mga matatanda, Itay, quote, tiningnan ko ang aking duwag na anak. Handa siyang ibenta ako sa asilo at ngayon ay gusto niyang gamitin ako bilang kalasag ng tao upang salubungin ang mga bala para sa kanya. Quote, hindi ko sila inutangan, quote, sabi ko ng malinaw. Quote, hindi ako gumastos ng 1 sentimo ng perang iyon. Bakit ako ang lalabas? Quote, dahil ikaw ang aking ama,
ampersand quote, sigaw niya ng desperado na may luha na umaagos. Ampersand quote, hindi mo na ba naalala, ampersand quote, yumuko ako upang tingnan siya. Ampersand quote, kanina, sinabi mong ako ay isang pasanin. Sinabi mong sinel na ako. Narinig ko ang pagbukas ng likurang pintuan at pagkatapos ay ang mga yapak na tumatakbo, palayo sa eskinita. Ganoon ang katapusan. Umalis sila. Ang bahay ngayon ay mayroon lamang ako at ang hindi inanyayahang mga bisita na binabasag ang pinto sa labas. Binago ko ang aking kurbata sa huling pagkakataon, kinuha ang aking maliit na maleta. Isinuot ang aking sombrero de fieltro para takpan ang aking puting buhok. Bumukas ng malakas ang pintuan ng harapan. Pum! 3 matitipunong lalaki ang pumasok. Sila ay may tattoo. Nakaitim na shirt na walang manggas na may mga mukha na walang kaibigan. Ang nangunguna, si Ang Manok, ay may mahabang pilat na mula sa mata hanggang sa baba. Hawak niya ang isang metal na baseball bat. Lumingon siya sa paligid ng bakanteng sala at pagkatapos ay tumigil ang tingin niya sa akin. Isang matandang lalaking maayos ang pananamit na nakatayo ng tahimik sa gitna ng kaguluhan. Ampersand quote, nasaan siya? Ampersand quote, umungol niya. Hindi ako natinag. Ang mga taon na pagpapawis sa mga construction sites, pagharap sa mga aksidente sa trabaho at mga masasamang kontratista, ay nagpatigas sa akin ng bakal na hindi kailanman magkakaroon ang aking mga anak. Ampersand quote, umalis siya. Ampersand quote, sagot ko ng kakaiba ang kalmado. Ampersand quote, tumakbo siya sa likod na pinto. Sigurado nakarating na siya sa avenida. Ampersand quote. Ang lalaki na may bat ay sumimangot, tila nagulat sa aking saloobin. Lumapit siya, itinaas ang bat ng nagbabanta. Ampersand quote, sino ka? Ampersand quote, ang kanyang ama. May utang siya sa aking boss ng 300,000 piso. Kung tumakbo na siya, ikaw na ang magbabayad. Ampersand quote, tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Ang malabong mata ng isang matanda laban sa mabangis na mata ng isang mamamatay tao. Ampersand quote, mukha ba akong may 300,000 piso? Ampersand quote, tanong ko, itinuturo ang mga lumang sirang kasangkapan sa paligid. Ampersand quote, ako ang taong niloko niya at binenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Huli na kayo ng isang hakbang. Ang bahay na ito ngayon ay sa bangko na, at ang pera ay ginastos niya lahat sa sugal. Ampersand quote, ang maton lumingon sa paligid, nakita ang mga kahon ng karton na nakakalat. Ang nakadurog na cake sa mesa at ang hangin ng kapanglawan ng isang pamilyang kararating lang ng pagbagsak. Dumura siya sa sahig. Ampersand quote, punyeta. Mura ng aso, ang bilis tumakbo. Ampersand quote, lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Ampersand quote, kayong dalawa, sundan niyo siya sa likod na pinto. Hindi pa siya nakakalayo. Dalhin niyo siya rito sa lig. Ampersand quote, ang 2 tauhan ay tumango. Tumakbo sila sa tabi ko patungo sa kusina. Ang pinuno ay muling lumingon sa akin, tinitigan ako ng matagal. Ampersand quote, at ikaw, matanda, saan ka pupunta? Ampersand quote, maghahanap ako ng trabaho. Ampersand quote, sagot ko, itinaas ang maliit na maleta. Ampersand quote, wala akong kahit ano. Ngayon kailangan kong maghanap ng makakain araw-araw, tulad ninyo. Ampersand quote, tinitigan niya ako ng matagal at pagkatapos ay ibinaba niya ang bat. Marahil nakita niya sa akin ang isang bagay na kagalang-galang o alam niya lang na hindi makakakuha ng dugo mula sa tuyong bato. Sa mundo ng krimen, minsan ay may hindi nakasulat na patakaran. Huwag galawin ang matatanda o ang mga babae kung hindi kinakailangan, lalo na ang mga wala nang mawawala. Ampersand quote, umalis ka. Ampersand quote, itinuro niya ang kanyang baba patungo sa pinto. Ampersand quote, umalis ka sa aking paningin bago pa ako magbago ng isip. Kung mahuli ko ang iyong anak, padadalhan kita ng daliri bilang alaala. Ampersand quote, huwag mong ipadala sa akin. Ampersand quote, sabi ko habang naglalakad sa tabi niya. Ampersand quote, ipadala mo sa asilo. Si Roberto lang ang tanging tagapagmana ng apelyidong Santos. Ampersand quote. Lumabas ako sa pintuan. Ang maliwanag na sikat ng araw ng tanghali ng Maynila ay tumama sa aking mukha. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy alikabok, amoy gasolina, ngunit para sa akin ito ay amoy kalayaan. Hindi ako lumingon upang tingnan ang bahay. Narinig ko ang tunog ng mga bagay na nabasag sa loob. Mga basag na salamin, mga sigaw ng maton. Naglalabas sila ng galit laban sa walang buhay na mga dingding.
Ang bahay na iyon na nagtago ng maraming masaya at malungkot na alaala, ngayon ay naging libingan ng nakaraan. Iniwan ko na ito sa nakaraan. Lumakad ako sa pamilyar na kalye. Ang mga kapitbahay ay tumitingin sa akin ng may pagtataka. Ang nagtitinda ng lugaw sa kanto ay kumaway. Ampersand quote, paalam, Ye Ricardo. Aalis ka ba? Ang gwapo mo tignan, ampersand quote, umiti ako, hinawakan ang gilid ng aking sombrero para gumanti ng bati. Ampersand quote. Pupunta ako sa isang mahabang paglalakbay, aling nena. Isang napakahabang paglalakbay, ampersand quote, hindi ako sumakay ng taxi. Naglakad ako patungo sa hintuan ng bus sa pangunahing avenida. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Pakiramdam ko ay magaan ako, nang walang pasanin ng pag-aalala para sa mga mapanlinlang na anak, nang walang patuloy na takot na pabayaan si Roberto. Nagawa ko ang aking misyon bilang isang ama sa pinakamalupit, pinakamasakit, ngunit pinakakinakailangang paraan. Ang North Central Bus Terminal ay maingay at magulo tulad ng dati. Ang tunog ng mga loudspeaker na nag-aanunsyo ng mga biyahe, ang mga taong nag-aalok ng mga tiket, ang mga batang umiiyak. Pumila ako sa economic ticket counter. Walang flight tickets patungong Italia o Pransya, tulad ng minsan kong pagsisinungaling. Wala akong pera para sa mga ganoong luho at, sa totoo lang, ayaw ko rin. Ampersand quote, bigyan mo ako ng tiket patungong Cagayan de Oro, ampersand quote, sabi ko sa nagtitinda sa likod ng makapal na salamin. Cagayan de Oro, ang industrial na lungsod sa Hilaga, malayo, maalikabok, ngunit laging kulang sa manggagawa. Sabi nila doon, kung may kalusugan ka at gustong magtrabaho, hindi ka kailanman mamamatay sa gutom. Ampersand quote, single or round trip, Ye Ricardo, ampersand quote, single, ampersand quote, sagot ko ng matapang. Ampersand quote, hindi na ako babalik, ampersand quote, sa tiket sa aking kamay, naghanap ako ng bakanting upuan sa matigas na plastik na bangko ng hintayan. Binuksan ko ang aking maliit na maleta, kinuha ang ham sandwich na itinago ko kagabi. Medyo tuyo na, ngunit kinain ko ito ng may kasiyahan. Habang umunguya, tinitingnan ko ang daloy ng mga taong dumadaan. Nagtaka ako kung nasaan sina Esteban at Laura sa oras na ito. Marahil nagtatago sa isang murang motel, nanginginig tuwing makakarinig ng sirena. O baka nahuli na sila. Ano man ang mangyari, iyon ang buhay nila. Matatanda na sila, may mga kamay, paa at isang napakamahal na aral na katatapos ko lang ituro sa kanila. Kung makaligtas sila sa kalamidad na ito, marahil matututo silang maging disenteng tao. At kung hindi, iyon ang tadhana. Ano kaya? Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ang Nokia na kinuha ni Esteban. Matagal nang walang baterya ampersand apos, yon, kundi isang murang smartphone na lihim kong binili. Binuksan ko ang gallery. Lumabas ang larawan ni Roberto na nakangiti sa ambulansya kaninang umaga. Mukhang napakapayapa niya. Nagpadala ako ng mensahe sa numero ni Mang Arthur, ang head nurse. Ampersand quote, salamat kaibigan. Inatand niyo siya. Ang pera ay otomatikong ililipat sa ika-5 ng bawat buwan. Huwag niyong hayaang may manggulo sa kanya, ampersand quote, pagkatapos ay kinuha ko ang test card, hinati ito sa 2 at itinapon sa basurahan sa tabi ko. Ampersand quote, bus patungong Cagayan de Oro. Aalis sa gate 8, ampersand quote, umalinggaw ang loudspeaker. Tumayo ako, kinuha ang aking maleta. Diretso pa rin ang aking likod. Matatag pa rin ang aking mga hakbang. Sa edad na 70, karaniwan ng iniisip ng mga tao ang pagpapahinga. Iniisip nila ang kamatayan, ngunit ako ay iba. Nagsisimula ako ng isang bagong buhay. Maghuhugas ako ng pinggan, magwawalis ng sahig, magtatrabaho bilang gwardiya, gagawin ko ang anumang bagay upang mabuhay gamit ang mga kamay na ito. Mga kamay na may kalyo na hindi kailanman marunong magtaksil. Sumakay ako sa bus, pumili ng upuan sa tabi ng bintana. Umandar ang sasakyan, umalis sa terminal, at sumama sa matinding trapiko. Ang Maynila ay naiwan sa likod sa pamamagitan ng bintanang may mansa ng alikabok ng daan. Ang matatayog na gusali, ang mga mahihirap na komunidad at ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Lahat ay naglaho. Ipikit ko ang aking mga mata, inihilig ang aking ulo sa upuan. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, natulog ako ng mahimbing ng walang bangungot, nagwawakas dito ang kwento ni Lolo Ricardo. Ano sa tingin niyo ang mga naging desisyon niya? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, may iba pa ba kayong gagawin? O marahil mas malupit?
Ibahagi po ang inyong saloobin sa mga komento sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Ang bawat tinig mahalaga. Kung ang kwentong ito ay nagpukaw sa inyong isip o nagpadama ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan niyong madarama rin ang kwento, at mag-subscribe sa channel na #Apos. Tahimik na ama